Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. O naman mensahe ni Gemini po ay compromise. Ayan. So, ang iba sa inyo dito is going to enter a compromise. Kasi siguro ito na yung last resort ninyo, no? Para magkaayos kayo na kung sino man, maaring related dito sa pamilya, kaibigan, issue, sa trabaho, no? That you may need to compromise for you to be able to be on the same page na kahit papaano. We have if you believe. Ayan, kung naniniwala kayo na magtatagumpay kayo, nasiswertehin kayo, rest assured na yan ay mangyayari, yan ay dadating, no? Kasi kung anong pinaniniwalaan natin, ano yung nasa puso natin, anong laman ng isipan natin, that is what we are attracting towards us. Kaya, kung anong pinaniniwalaan ninyo dito, no? Rest assured na yun ang parating sa inyo. We have romance, beautiful, kasi ang iba sa inyo dito, exciting ang love life, no? Maaaring kung single kayo and you're looking for love, maaaring ito na yung pagkakataon na ma-meet na ninyo yung person ninyo, no? Siguro magkaka-boyfriend ng iba sa inyo dito. Maybe kung nagde-date na kayo or may kaligawan na kayo, posible na around this time, papasok na kayo sa labang romantic relationship at maaaring ito na yung time na magiging official na kumbaga ang inyong pag-iibigan, no? Or ang inyong relationship. Kung nasa relasyon naman na kayo, possible din, na may union na dito, no? May pag-aasawa na, pagpapakasal, wedding, marriage proposal siguro, may ganon. At kung nandun naman kayo, kung kunyari, talagang solid na kayo, no? Mag-asawa na kayo, mag-partner na kayo, no? Mag-common law partner na kayo. So, siguro ngayon, mas maging romantic kayo and passionate with each other, no? So, maybe you're going to do something na para maging mas sweet kayo sa bawat isa. Listen to your intuition, Gemini. Lagi ninyong papakinggan ang inyong intuition because yung intuition ninyo, that is the portal, no, to the divine guidance. Diyan dumadaan, diyan pumapasok ang mga gabay ng Panginoon sa atin. Kaya, make sure that you always listen, to your intuition. Because the universe is always sending us guidance, para matulungan tayo, magabayan tayo kung ano yung mga nararapat natin gawin, anong path na tatahakin natin, something like that. So, it's up to you, maaaring meron kayo ditong iniisip na siguro desisyon, and possible na yung decision ninyo, yung mga choices ninyo dito, na naiisip are all equally good, So, either way, kung alin man dyan ang piliin ninyo, yan ay for your best interest. Kaya, it's all up to you now. Parang binibigyan kayo ng liberty dito ng universe na mamili, It's up to you kung alin yung path na tatahakin ninyo dyan because maybe they are both good. Trust, magtiwala lang kayo, Magtiwala kayo. Ito yung panawagan sa inyo sa ngayon na always put your trust 100% in the divine universe kasi lagi naman, ang binibigay sa atin ng universe is ang makakabuti sa atin, 'di ba? Kahit it doesn't seem like it, pero at the end of the day, lahat ng plano para sa atin ng Panginoon is for our best interest. That is for our highest good. Kaya magtiwala lang kayo, okay? Helpful people, you're very lucky kasi napapaligiran kayo ng mga helpful and supportive people around you. Kaya lagi lang kayong magtitiwala din sa mga tao na nasa paligid ninyo na gamitin ninyo din yung yung judgment ninyo, your own judgment and discernment kasi mararamdaman nyo naman yan kung sino yung mga mapagkakatiwalaan, sino yung mga trusted ninyo na mga tao, then doon lang kayo humingi ng tulong. Hindi ba? Huwag kayong lumapit doon sa mga negative thinking people kasi most likely, baka gamitin lang din naman yan yung paghihingi ninyo ng tulong, gamitin yan against you. Diba?
We have yes, maybe ang iba sa inyo ay praying for confirmation or praying for guidance, no? At maaring ito na yung go signal sa inyo, maaring ito na ang sagot sa inyong katanungan, ito na yung sagot sa hinihingi ninyong guidance, no? Or confirmation. So this is a yes, so this is a go signal for you na go for it, no? Possible din na meron kayong pagsasabihan ng yes or maybe kayo yung makaka-receive ng yes answer. Be assertive. Ayan, so huwag kayong mag-procrastinate. Huwag kayong mag-hesitate. Huwag ninyong pagdudahan ang inyong sarili, ang inyong mga kakayanan. Bagkus, be assertive. Be confident. No? Alalahanin ninyo na you have all it takes to be successful. Alalahanin ninyo na we are all given talents, skills, and gifts na magagamit natin para tayo ay magtagumpay. Kaya all you need to do is to be, to be confident about yourself and trust in the divine. Okay? So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, romance is in the air for some of you. Posible na kung single kayo ngayon, maaring meron ditong manligaw sa inyo. Maybe someone's going to ask you out on a date. Or maaari din naman na kung may kaligawan na kayo, posibleng by this time maging official na kayo, no? Na maging boyfriend or girlfriend na kayo. For others of you naman, if you are in a established relationship na maaring meron na ditong papunta na sa pag-aasawa, pagpapakasal, pagsisimula ng pamilya, no? Bubuo na kayo ng pamilya. Posible din dito na mas magiging passionate kayo with each other, mas magiging harmonious ang inyong relationship with each other, yung gano'n, no? So, good luck to that. Perfect timing, Libra. Divine timing has come. Maaring yung perfect timing na to is related to this romance energy. Posible din na yung perfect timing na to is linked doon sa mga endeavor, plano ninyo na gusto ninyong gawin. At maaring ito na yung sign na this is the perfect timing na para i-pursue nyo na kung ano yung gusto ninyo, i-carry out nyo na kung ano man yung mga plano ninyo, no, Libra? What else? We have a no. Ayan, so this could be someone na magsasabi siguro sa inyo ng no, no? Meron sigurong magno-no sa inyo or possible din na kayo yung magsasabi ng no to someone else. What else? We have forgiveness. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo, since nasa tapat niya sa romance energy, maaaring merong rough patch na pinagdaanan ng iba sa inyo dito sa relationship, no? At ngayon, siguro, meron ng pagpapatawad, no? Na mangyayari. So, siguro, there will be mending, reconciliation sa ngayon. You are coming up with a peaceful resolution with your person. Kaya maaaring there is pagbabati na, reconciliation na sa inyo sa ngayon dahil may kapatawaran na. No? Matatanggap nyo na kung ano nangyari at handa na kayong magpatawad and give your person another chance. So dito no, meron din ditong no. So definitely malakas ang energy dito ng rejection or refusal, no? So maaring kayo yung i-reject or kayo yung magre-refuse, no? Posibleng ganon. So depende sa inyong sitwasyon. At maaring yang mga pinto na yan na maaring isasara ninyo or pinagsarahan kayo, that could be, the reason why magkakaroon kayo ng big happy changes. Kasi maybe, kung ano man ang mga bagay na related dito sa no energies na yan, that doesn't belong to you. That's not for your highest good. Kaya kailangan matanggal yan, kailangan maalis yan sa buhay ninyo, and therefore, big happy changes is coming your way. So, maaring ito yung nagiging sagabal, no? Para sa magagandang pangyayari, dapat na
dumating sa buhay ninyo. At ngayon, na magsisay no kayo, ngayon na hindi na yan parte ng buhay ninyo, papasok na ang isang magandang pagbabago. And this is very positive, no? Very positive change na mangyayari sa inyo. Napakasaya. So, what else? We have compromise. Ang iba sa inyo is going to enter into a compromise, no? Maaring kasama yan dito sa forgiveness energy para na magkabati na kayo, para na mag-agree na kayo on about something, para na magkaroon na kayo ng same stand about a subject, no, na tawag dito, yung hindi ninyo pinagkakaintindihan before. Ngayon, maaaring mabago na yan, magiging maayos na kasi you will end up with a compromise na lang, no? So, what else? We have peaceful resolution. Ayan na nga. So, sa kakasabi ko lang na maaaring magkakaroon kayo ng peaceful resolution at maaaring magiging additional ingredient dyan is also compromise, no? At forgiveness. So, this is really good kasi papunta ka talaga sa positive movement forward ito, no? Patatanggalin mo na yung mga sama ng loob, magpapatawad ka, no? Magpapakumbaba ka, kaya mas gugustuhin mo na lang na it's okay, mag-compromise tayo, yung gano'n, no? So, good for you, Libra. We have wait. Ayan, so maybe this is may perfect timing tayo, so the wait is over, no? Kung ano man ang hinihintay ninyo dito na mangyari siguro, here you go, no? Your patience is paying off na yung paghihintay ninyo ng kahit gaano mang katagal ito. Ito na yung the time has come na it's coming. Kung ano man ang ine-expect ninyo, maybe it's coming dahil meron na tayong perfect timing. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paunang mensahe ni Aquarius. By the way, Aquarius, maraming salamat po pala sa mga donasyon ninyo, sa mga pagpapadala ninyo ng mga super thanks. Thank you very much for your generosity po. God bless you. Remain positive, Aquarius, no? Itong panawagan sa inyo ng spirit sa ngayon. Never give up, okay? Never give up, never lose hope. Kung ano man yung sitwasyon ninyo siguro sa ngayon na medyo challenging yan para sa inyo, medyo mahirap-hirap siguro ang pinagdadaanan ng iba sa inyo, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Okay? Don't despair because alam naman nating lahat ng bagay ay nagbabago. Everything changes in a second. Okay? Walang permanente, no, na bagay sa mundo. Everything changes. Kaya kahit ano man ang sitwasyon ninyo sa ngayon, if that is not favorable for you, rest assured that is going to change for the better. All you have to do is to remain positive. Keep your hope and faith alive that things will change for the better. Always expect or always hope for the best possible outcome para nang sa gayon, best possible outcome talaga ang mahatak ninyo towards you. No? Positivity lang talaga din ang mahila ninyong kind of energy sa buhay ninyo. Okay? Be assertive, okay? Be confident about yourself. Be assertive kasi unang-una naman, lahat naman tayo, we are all given talents, skills, and gifts. Okay? Lahat tayo biniyayaan ng ganon. Kaya kung kaya ng iba na magtagumpay, kaya nyo din. Okay? Huwag kayong mawala ng pag-asa, no? Kanya-kanya tayo ng timing, kanya-kanya tayo ng divine plan, no? Ang Panginoon. Kaya hindi pwedeng magkakasabay-sabay tayo, magkakaparehas tayo kasi iba-ibang path ang pinagdadaanan natin. So, kung nagtagumpay na ang kapitbahay ninyo, kayo hindi pa, no? Maghintay lang kayo, no? Because your timing is not now. Maybe yung timing nila, ito na, kayo hindi pa. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Okay? Huwag ninyong pagdudahan ang inyong mga kakayanan. Bagkus, i-boost ninyo ang inyong confidence, i-boost ninyo ang inyong
self-esteem, no? At maging positive lang kayo. Continue on with what you are doing. Continue on with persevering dahil pasasaan ba yung timing ninyo, dadating din yan. Okay? We ask for help from others, no? Kung sa tingin ninyo, may endeavor kayo dito or may ginagawa kayo na medyo nahihirapan kayo, don't hesitate to ask for help. Okay? Don't doubt yourself at humingi na kayo ng tulong. Okay? May kakayanan din kayo, pero kailangan mo ng boost, no? Ng tulong ng iba. So, ask for help from others. Huwag kayong mahiya. Kasi lahat tayo at one point in our lives, kailangan din natin ng tulong ng iba. No? Di ba nga may kasabihan na no man is an island? Kasi at one point sa buhay natin, dadating ang oras na kakailanganin natin ng suporta at tulong ng iba. No? What else? We have opportunity. Napakaganda nito kasi yung angel na to, tignan mo, yung nag-open arm siya at nagsasalo siya ng gold coins from above. So, maaring ito yung parating sa inyo, money, no? Abundance of money could be coming your way. So, posibleng financial opportunities ito, related siguro sa mas lucrative na trabaho, karera, negosyo opportunities, no? Related to that. At ito yung magdadala siguro sa inyo ng financial abundance and prosperity, no? Financial success. Kaya, be on the lookout for this opportunity because you never know. Ito na yung magiging breakthrough ninyo. Maring ito na yung inyong hinihintay, diba? So, be on the lookout for these opportunities and possibilities related to this money, no? Abundance and prosperity. Meditation brings answers. Ang iba siguro sa inyo dito, Aquarius, siguro may mga katanungan kayo sa sarili ninyo or sa Divine Universe, and you can't find the answers sa inyong external world. Maybe, nagtatanong-tanong na kayo, naghahanap kayo ng kasagutan from other people, pero hindi ninyo naririnig ang gusto ninyong marinig. Kaya, this is an invitation for you na mag-meditate kayo, no? Because maybe through meditation, dyan pumasok ang kasagutan ng universe sa inyo. Dyan ninyo marinig through your intuition, no? Through your soul, no? Because when we are doing meditation, yung ano natin, yung isip natin natatahimik, yung kalooban natin, yung parang kumakalma din, nagre-rest din ang katawan natin. Kaya, mas nakakapag-connect tayo sa source, mas nakakapag-connect tayo sa spirit team natin. Kaya maaaring dito papasok yung divine guidance sa inyo. We have if you believe, yan, kung naniniwala kayo or kung ano man ang pinaniniwalaan ninyo, rest assured na yan ay mangyayari. Rest assured na with your efforts, no, yan ay dadating sa buhay ninyo, yan ay magmamanifest sa buhay ninyo. Kung anong pinaniniwalaan ninyo, kung ano yung iniisip ninyo, ano yung nararamdaman ninyo, no? Asahan ninyo na yan ang mamamanifest ninyo. Asahan ninyo na yan ang maa-attract ninyo towards yourself. Okay? What else? We have choose a new direction. Ayan. So, siguro, ang iba sa inyo dito will experience a detour, no? Maaring meron divine dito na mangyari. Possible na kung ano man yung ginagawa ninyo ngayon or kung ano man yung tutuunan ninyo ng pansin ngayon, ano? Maybe that is not the best for you right now. Kaya parang inimbitahan kayo dito or binibigyan kayo ng hint ng universe dito to choose a new direction. You will feel naman, no, Aquarius, mafe-feel ninyo kung yung ginagawa ninyo that is not the best for you right now. Kasi magkakaroon yan ng blockages, magkakaroon ng delays, makakaramdam kayo ng parang anxiety, discomfort, no? Kaya mararamdaman ninyo na that is not for you, no? And kaya siguro kayo din pinagme-meditate dahil siguro bibigyan kayo dito ng new inspiration, epiphanies, no, na new ideas na magli-lead sa inyo doon sa ibang direksyon na dapat ninyong tahakin. Okay?
We have ask your angels. Ayan, so ask your angels for help. Ask your angels for guidance, no? For enlightenment. Because yung mga angels ninyo, lagi-laging nandyan. Lagi-laging nasa tabi ninyo. Laging naghihintay na hingian mo ng tulong. Naghihintay lang yung mga guardian angels ninyo na mag-reach out kayo sa kanila so that you can intervene, no? So that they can intervene rather sa buhay ninyo or sa inyong sitwasyon. Okay? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.